Oposisyon kayo kung gusto ninyo mag-oposisyon. Yung mga dilawan na nga pong iba, nakita siguro po na maganda naman yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakiisa na po. At yung ating administrasyon po, yung Marcos family, sabi ko nga po, noong bata pa si President Bongbong Marcos, hindi pa sa presidente, hindi pa nga yata yun congressman, in-interview nga po ni Chris Aquino. Sa programa niya sa ABS-CBN yata yun. You see, nung mamatay mga kababayan si Cory, yung pamilya Marcos pumunta. Mamatay si Noynoy Aquino. Ganon din mga kababayan yung ginawa ng mga Marcoses. So, pagpapakita lang po ng totoong pag-ugali ng mga Marcoses. Sila po kasi di man pala away. Inaaway sila pero wala sa kanilang ugali yung makipag-away. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung Congress mga kababayan, naghihintay hanggang ngayon kung si Inday ba ay a-attend po ng sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sabi dito. House waiting on OBP to confirm if BP Duterte will attend SONA 2024. Ano yan tingin mo, Mr. Maravillas? Malamang po, di na-attend. Masama ang loob. Hindi na natapos yung pagtantrums po ni Inday. Pati nga po sa palarong pambansa, no show si Inday doon sa opening. Ayan po, BP Duterte no show at opening of 64th palarong pambansa. Pero pumunta siya sa Cebu. Iba naman yung pinuntahan mga kababayan ni Inday. Talagang iniiwasan niya na magkita sila ng ating Pangulong Bongbong. Halatang halata po. Ito si Inday, naglini-lini na po. Sana niya yan, Mr. Maravillas. Sa Cebu po, ang pinunta niya yung mga athletes na nagkasakit. Nag-iba ng ruta po. Ayan si Inday. Para siyempre, hindi totally magalit sa kanya yung mga athletes at mga taga-DepEd. Kasi siyempre, paalis na siya. Alangan man, hindi man lang puntahan yung mga athletes. Tapos, pumunta sa church. Ayan po. Parang si Lenny, trapong-trapo po, na pati yung pagpasok sa church po at panalangin, may picture. Diba? That is the usual, mga kababayan. Kampanya na po. Ayan si Inday. Para niya, Mr. Maravillas, yung mga campaign consultants ni Inday, mga dilawa. Parehas ang strategy po. Naalala ninyo si Leni Robredo noon, pasakay sa bus, talikod. Naghihintay ng bus mga kababayan na masasakyan sa EDSA, ibawal doon ang magsakay. Pabicol po, kung sasakay ka sa bus po, terminal ka dapat, sa Cubao. Si Leni, nag-aabang ng bus po sa EDSA. Malayo sa katotohanan yung script. Di ba? Meanwhile, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hands-on sa kanyang mga obligasyon. Ito siya sa opening ceremony ng palarong pambansa sa Cebu. Yan ang Pangulo. Makatotohanan ng mga ginagawa. Umiwas siguro si Inday kasi si Gwen Garcia ito. Dikit na si Gwen kay President Bongbong. Ayan po. Napagaganda yung opening. Palarong Pambansa 2024. Diba? Umiwas si Inday dito, mga kababayan. Ayaw na niyang katabi yung ating Pangulo kasi nag-resign siya sa DepEd. Wala mang rason na nilagay. No comment pa rin. Parang yung issue po sa West Philippine Sea, laging no comment. Kay Pacquiao, may comment palagi.
Pero anya Mr. Maravillas, pati yung mga dating vice presidente ng bansa, ang sabi, hindi din atin sa SUNA. Yan po yung sabi sa balita. Sabi dyan, Leni Robredo, Jojo Binay, Noli Di Castro to skip Marcosuna. Asa pa kayo? Mga dilawan lahat yan. At malamang sumama na sa kanila si Inday sa hindi a-attend po. Kasi until today, wala pang confirmation. Ayaw nilang marinig mga kababayan kasi yung mga magagandang plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos siyempre yung 2 years accomplishment po ng kanyang administrasyon. Pag marinig kasi nila or naririnig nila yung mga achievements ng ating Pangulo, para silang matunaw. Di ba? Kasi hindi nagawa ng kanilang mga Pangulo. Yan ang totoo yan. Yan ang totoo niyan mga kababayan. Normal yun sa tao. Pag nalampasan, parang sa neighborhood po. Pag natalo mo sa achievement o sa pag-angat sa buhay, yung neighborhood, walang karason-rason, hindi ka na kinikibo. Bigla na lang nagiging kaaway ka na ng neighborhood. Inggit kasi. Yung inggit pa naman mga kababayan, wala pang na de-develop na gamot. Yung inggit sa katawa, yan ang problema sa tao. Ito yung balita ngayon. No? The House of Representatives is waiting confirmation from the Office of the Vice President on whether or not Vice President Sara Duterte will attend President Ferdinand Marcos Jr.'s Third State of the Nation Address or SONA. Sa press briefing po ni House Secretary General Reginald Velasco, sabi, they got word from OBP will send out a letter on Tuesday. Although he noted that deadlines are flexible for high-ranking officials. The deadline to confirm attendance for Marcos SONA was last June 2025. But Velasco said, very important persons or VIPs can confirm even hours ahead of the event. So anyway, hintayin natin. Baka busy pa si Inday sa pagsasaayos ng DepEd kasi transition po. Ito turn over na niya yung raid mga kababayan ng DepEd kay Sani Angara. Pero anong tingin mo niya, Mr. Maravillas? May pattern na mga kababayan na umiiwas si Inday. May palatandaan na yung palarong Bicol sa Cebu. Umiwas siya na mag-attend sa opening. Iba yung pinuntahan niya. Hospital at church. Habang nag-o-opening po yung palarong pambansa at nandun yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So mababasa mo na talagang intentional, umiiwas siya. Baga kasi niya Mr. Maravillas, nandun si First Lady Lisa Marcos. Hindi ko man nakita si Lisa Marcos po, yung First Lady natin. Ang kasama po si Bimbi at Joshua. Yung anak po ni Chris, binisita po. Nagkagulo yung mga yung mga buses po. Dinumog ng basing. Pati po si Harry Roque napariak. Talaga naman Mr. Maravillas, dilawan si Lisa Marcos. Dilaw po yung damit. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga, sinusuot kahit pink. Ngayon naman si Lisa Marcos dilaw. Di ba? Kaya sabi ni Harry Roque, yun na daw ang ka-unity ngayon. Sabi na niya, kaya nga Duterte ang oposisyon ngayon, sabi ni Atty. Harry Roque. Hindi mag-oposisyon kayo kung gusto ninyo mag-oposisyon. Yung mga dilawan na nga pong iba, nakita siguro po na maganda naman yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakiisa na po. At yung ating administrasyon po, yung Marcos family, sabi ko nga po, noong bata pa si President Bongbong Marcos, hindi pa sa presidente, hindi pa nga yata yun congressman, in-interview nga po ni Chris Aquino. Sa programa niya sa ABS-CBN yata yun. You see, nung mamatay mga kababayan si Cory, yung pamilya Marcos pumunta. Mamatay si Noynoy Aquino,
Ganon din mga kababayan yung ginawa ng mga Marcoses. So, pagpapakita lang po ng totoong pag-ugali ng mga Marcoses. Sila po kasi hindi man pala away. Inaaway sila pero wala sa kanilang ugali yung makipag-away. Kaya nga, nang bisitahin ni Bimbi at ni Josh, anak ni Chris, si Mrs. Lisa Marcos, natuwa naman po yung First Lady. At malamang nandun si Chris. Hindi lang nagpa-picture. Alangan man pumunta yun. At sabi, yung kaibigan ni Chris, yung kasama ni Josh, at saka ni Bimbi. Pero malamang nandun si Chris. Hindi man nagpakita lang. Hindi nagpa-picture. So, maganda itong manifestation. In fact, positive yung reactions ng mga tao. Ito po yung balita. Look, Chris Aquino Sanz, Bimbi, and Joshua meet with First Lady Lisa Marcos. May pasalubong pa. Sabi ni Mrs. Lisa Marcos, thank you for taking time off to visit me, Bimbi and Josh. So, may pasalubong, mga kababayan. Maganda yung reactions ng mga tao. Sabi dyan ni Orient Pinky Guerrero, so wonderful. God bless First Lady Lisa, Bimbi and Josh. Sabi ni Pang Euphemia, wonderful people forgives, foul people keeps hatred. Tanggap ng mga mamamayang Filipino po. Manifestasyon po ito, mga kababayan, na hindi nagtatanim ng sama ng loob yung mga Marcoses, yung pamilya Marcos. Ang tawag dyan, Christian character, true Christian character, Christian love, love thy enemy. Di ba? Sabi po ni Lotrine, spread love, not hate. Good vibes, Sir Dante. I'm in, but not to bash anyone. Di ba? Sabi ni Katrina Villa, sasabihin ng mga DDS, sabi na nga ba, nadilawan yan si FL? Sabi ni Kokoy Riago, mga Dota, Balahura supporters, pasok. Sabi ni Bots Habon Italia, Castillo, nice mo, Bimbi. Sabi ni Mark Anthony Carabaca Rivera, daming iiyak dyan na DDS. Sabi ni Sai Oligario Corilla, Saloto Chris, Josh, and Bimbi ay napalaki niya ng may mabubuting puso. Hindi matanggap po ng mga DDS na yung mga dilawan, hindi man po lahat. Yung ibang mga dilawan po, nakipagkasundo na sa pamilya Marcos. And no less than Chris Aquino na anak mismo ni Cory. O diba? Inayaan niya, pinaintulutan mga kababayan ni Chris na bumisita mismo sa opisina yun ni First Lady Lisa Marcos. You see? And because of that po, nagwawala yung mga bumuga ng apoy, yung mga naoso vloggers. Galit na galit po. Sabi ni Tonitsky Malyorski, mga Didi, ang mga taga-Fentanyl Kingdom, pasok, oras na para mag-comment. Sabi ni Claro Dignadice, isa ako sa subscriber mo po sa YouTube and follower mo dito sa FB. How nice of you naman, Mr. Maravillas. Tinatawanan mo lang ang mga bashers mo, kaya lalo silang nanggagalaiti sa galit sa iyo. Ganyan nga po ang gawin mo sa kanila, tawanan mo lang para lalo silang mamatay sa inis. Good job po, Kadante. Ang pikon always talo. May nakapasok na isang Duterte, Maria Elena Ramos Aruja, Sara Duterte for President. Ang layo pa ng eleksyon, mga kababayan. Grabe na ang pamumulitika. Di ba? Hindi na makapaghintay ng 2028 elections. So anyway, yan man lang po, mga kababayan, ng ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.